Pagdating kay Amy Marcos, kanselado sa akin yan. Kahit pa si Vice President Sara Duterte ang nag-endorso dyan, hindi ko pa rin iboboto yan. Sa kulay itim ang Pilipinas na minumungkahi nila, totoo naman yun. Pero pagdating kay Amy Marcos, kanselado sa akin yan. Kahit pa si Vice President Sara Duterte ang nag-endorso dyan, hindi ko pa rin iboboto yan. Kasi nga, sabi nga nila, tignan natin ang magagawa at kung may nagawa na. At hindi porket kilala o sikat, hindi porket in-endorso ng isang tao na kilala din, ay iboboto na natin agad. So tayo pa rin ang magdidesisyon yan. Ako, mananatili ako sa mga Duterte na sasamahan ko sila sa labang ito. Pero pag-usapang Marcos na iboboto ko, 101%, hindi ko na iboboto yan. Pero yung... ay, naku po. Ang hirap madulas. Pero ito talagang wala kang panaginip ngayon, wala. Ha? Wala kang panaginip. Meron pero baka masaktan sila Sige, wag mo na sabihin panaginip po. Pero yun nga, ulitin ko po, hindi ko po iboboto si Amy Marcos. No? Hindi ko na po ulit ipapahamak ang bansa ko. Ang pulso ng mamamayan. Sige lang, diretso mo. At hindi ko po ipapahamak ang bansa natin dahil sa panibagong Marcos na naman na isang mamumuno sa bansa. Mas gugustuhin ko pa po siguro na iboto yung ibang alyansa kaysa diyan kay Amy Marcos. No? Siguro para ho sa akin pero ako talaga never na ako magtitiwala sa mga Marcos. So nandun siya na tumutulong at nagpapakitang magkakampi siya ng mga Duterte. Pero Jay, pinapakita niya ba na kinakalaban niya yung kapatid niya? Yun na nga ayun na nga yung ipupunto ko dito. Kasi una pa lang, na ultimong napakasimple na i-push mo yung kapatid mo na magpa-hair follicle test para matapos na yung issue saan, kung addict ba siya o hindi mo magawa. Yung ginagawa na paulit-ulit na sinisira ng kapatid mo yung batas ng Pilipinas, hindi mo magawa. Ang mga binabanatan mo, ang mga hinaharap mo kung yung mga bataan lang or matatawag na utusan. Kahit anong gawin, presidente yung kapatid mo, sa kanya pa rin manggagaling yung utos at susundin ng mga bataan niya. Kaya nga yung hearing yan sa Senado, talagang sobra din akong naano diyan kasi ang maganda kasi niyan is talagang tumutok ka doon sa kapatid mo na bakit niya ibinigay sa dayuhan ang dating Pangulo. Yun yung pinakainahanap ng taong bayan. Kaya kami lalong-lalo na ako hindi kita iboboto Amy Marcos. Tsaka di ba tinataas-taas pa ni Amy yung kamay ng kapatid niya nung unang launching ng alyansa? Oo. Nakalimutan niyo na ba yun? Kaya nga kaya huwag tayong hindi po ako galit. Disclaimer. Hindi po ako galit kay Vice President Sara Duterte. Kagustuhan niya yan, so hayaan natin siya. May sarili siyang pag-iisip at alam ko naman na siguro na nadala na siya nung una. So baka hindi natin kasi alam kadalasan may mga talagang malogic ang mga diskarte ng mga Duterte. Pero yun nga, ulitin ko, hindi porket ipinromote or kinampanya ni BP Sara, iboboto na ho natin. Tsaka na rin na yan, sinabi niya na rin po yan ni Vice President Sara Duterte na hindi porket pinromote ni parang iboboto na agad natin. Master. Oo. So sa akin naman, ito basta ako, wala akong pakialam dyan sa mga endorsement na yan, wala akong pakialam dyan sa mga endorsement na yan, wala akong pakialam dyan sa mga alyansa na yan, Basta ako, Duterte 10 talaga tayo, Duterte 10. Ayos na tayo nananahimik tayo, malakas na yung PDP laban, tapos biglang may manggugulo. Doon lang tayo nalulungkot, Dahil nangyayari po ito. Pero eto lang,
tinatandaan ko lagi yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Sabi ni VP Sara Duterte, maging matalino tayo sa pagboto. No? So read between the lines. No? VP Sara's endorsement to Amy Marcos doesn't really mean that na kailangan mo talaga siyang iboto. Dahil doon pa lang, sa sinabi niya, na kailangan niyong maging matalino sa pagboto. So, at ito pa, natatandaan ko yung sinabi ni Mayor Isko Itong mga Marcos na to, gulo lang ang dala nito sa Pilipinas. Tingnan nyo, nung nakaraang Marcos, gulo. Ngayon, Marcos Jr., gulo. Nagkakagulo tayo sa Pilipinas ngayon. At tama naman, yung ads na pinakita natin kanina, tama naman. Kagutuman, kriminalidad, injustice, nangyayari po yan. Kaya wala akong problema doon sa ads na yon. Totoong nangyayari yon. So, basta, itong mga paro-paro G na to, itong mga lumilipat-lipat na mga paro-paro G, indikasyon nito ng pagbagsak nitong alyansa. Dahil kung hindi naman pabagsak ang alyansa, bakit pa sila pupunta sa ibang lungga? Hindi ko pa napanood kasi yan, partner. Makat kita. Ano ba sabi dun sa ilan ba? Itim na kulay, krimen, ganto. O tapos, anong ending? Yun, iboto. Si Amy Marcos. yun. Dahil 30 seconds lang yun. puputi ang Pilipinas pag binoto siya, ganun? Hindi puputi ang Pilipinas. So, ibig sabihin ata, ano nga ang pinapangako niya doon sa ano yun? lalabanan niya. Lalabanan niya yung kagutuman, lalabanan yung korupsyon, lalabanan yung kagutuman, kriminalidad, tsaka injustice. Ilang taon na ba siyang senador? Hindi ko nga alam Ba't di niya nilabanan yung injustice sa KOJC? Ba't di niya nilabanan yung injustice kay PRRD? Doon tayo magtataka It still boils down to luma na tong mga politiko na to Yes. Kailangan natin bago. Tsaka ito partner, Diretso mo. dugtong ko lang Ito naman, hindi ko alam kung may isang tagapagsalita May isang tagapagsalita, nangak-ngak, na imbis na sagutin niya yung issue doon sa campaign ads, ibinintang na naman niya doon sa nagdaang administrasyon na yung nagdaang administrasyon daw, yun ang maitim na administrasyon. Alam mo, ang maitim yung budhi ni Claire Castro. Ayan, mas maitim talaga. Mas maitim yung budhi mo, palagay ko. Sigurado. Yun lang sa akin, mga partner. Sige, Jay. Sa akin, RG pala. yung mga endorsement niya yan, para sa akin, mga kababayan, huwag niyo nang pansinin yan. Hayaan nyo na lang yan sila. Tsaka, ito lang ang tanong ko, ang sasabihin ko sa inyo. Nabudol na tayo noon, magpapabudol pa tayo ngayon. Hindi, mali pala. Nabudol na kayo noon, magpapabudol pa ulit ba kayo ngayon? Yan. Kasi kung natatandaan natin, si Senator Amy ang nag-udyok kay BP Sara o naligaw kay BP Sara na tumakbo ng Vice President para si Bongbong Marcos ang maging presidente. So wala naman yan si Bongbong Marcos kung hindi dahil kay Amy, baka hindi yan tumakbo si VP Sara ng Vice President. Ngayon, ito na naman si Senator Amy. Ginagamit niya yung maging totoo tayo. Maganda yung nangyari sa hearing. Okay talaga yon kasi nakita natin yung katarantaduhan na ginawa doon sa kay Pangulong Duterte na pinadala kagad doon. Pero alam na natin lahat yun. Alam na naman natin lahat. Pero may mga detalye na lang na nalaman tayo salamat sa hearing na yun. Justification ng mga sinasabi natin. Tama, mga partner. Pero ang pinakamalaking kulang dito, hindi mo pinpoint yung mastermind. Yes. Which is, sa tingin ko, ang kapatid niya ang mastermind, di ba? Maganda talaga yung hearing. Pero ang nangyayari dito, ang lumalabas ngayon, para nag-hearing ka, ginawa mo yun para makakuha ka ng simpatya. Para maging okay sa paningin ng taong bayan na nagtatrabaho ka. Pero yung kapatid mo, hindi mo pininpoint, hindi mo pinunteriya. Tapos ito pa mga partner. Ito talagang iniisip ko 'di ba? Bakit kaya hinayaan ng Panginoon na manalo tong Marcos administration? Hindi natin alam kasi ang Panginoon is malawak ang niyan, hindi natin maaarok 'yan. Kasi Diyos 'yan Pero ang naisip ko lang dito, baka kaya pinapanalo ng Panginoon itong si BBM para makita nating mga Pilipino na tama na ang Marcos. Stop na natin yan. Ngayon, itong isa na naman yung kapatid, na naman natin, okay na naman tayo. Ano ba? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Hindi pa ba tayo pagod? Hindi pa ba tayo natututo? Oo, tama. Jay Guevara, meron kang i-add. Hindi kasi doon sa ads sa video nila na yan. Basahin mo ito. Ang pinapakita kasi is paglaban sa kagutuman, paglaban sa krimen,
at paglaban sa basta yung mga maitim na mga gawain. At number one problema sa Pilipinas. Ate ka eh. Ate ka na nagsisimula nung kadilimang yun. Ba't hindi mo magawa ng solusyon? Diba? Tapos parang sasabihin mo, ako, ang lalaban sa ganito, sa ganyan. Ngayon pa nga lang, hindi mo malabanan kapatid mo eh. Ano mo lalabanan si Saan Ate? ba nagsisimula? Nagsisinungaling ang harap-harapan sa committee niya. Di nga Oo. niya mapaan. Di nga niya ginagawa napakontempt kang ginagawa kang elementary nung the five idiot sa harap mo, hindi mo man lang tinatawan-tawanan ka lang. Dinadaig-daig ka lang ni Remulla, tapos sasabihin mo ikaw yung ikaw yung lalaban Lalaban sa ka sa kadiliman. kadiliman, nasa harap mo na yung Nasa kadiliman. harap mo na, si Torre. Ang dilim nun. Ang dilim. Bukod sa madilim ng budhi nun, madilim ang pagkatao, pati kulay nun. Mas madilim pa sa akin yun. Si Remulla, madilim din yun. Oo. Pati buto nun, maitim na. Si Pardo, maitim ang nunal nun. Bakit hindi mo? Wala. De, tsaka ito, tsaka yung kadiliman, ulitin ko, yung kadiliman na nangyayari dito sa Pilipinas, nagsisimula sa kapatid mo. Na dapat yan ang number one mong solusyonan. Kayang-kaya mo yan anak ng teteng, yung pagpapa-hair follicle test nga, hindi mo magawa. Tapos ngayon, lolokohin mo na naman kami.